Hello guys, good day sa inyo lahat dyan. This is Laking Davao and once again, welcome back to my channel guys. Ayan guys, no, magandang araw sa inyo lahat at kumusta po kayo, no? Sana ay nasa mga mabuti tayong mga kalagayan guys ha. So guys, nandito tayo ngayon sa CP Garcia Highway at binalikan natin itong ginagawa ongoing project na Magtuod flyover guys. Ayan. So this is the 5th time, no, that I will update this project guys, no. But this time around there's a lot of changes happened here, no. Biglaan nagkaroon ng heavy workloads dito, no. At ito na nga, no, isa dito guys, ito na yung pinaka-aantay din natin isa, yung pagkakabit nitong parang lateral itong ano nga to, nakalimutan ko tuloy. Ito ay tinanong ko na, no, sa inyo at may nag-comment sa akin, ang tawag daw dyan ay lateral something, no, may tawag dyan, no, yung kinakabitan ng girders. Ayan, no. So finally guys, no, meron na, no. Ayan. So ngayon and doon sa aking previous what you call this, vlog guys, dito tungkol dito guys, no, I mentioned there that this project probably will be its completion date by 2025, no. Yun yung parang end, no, or completion date nitong project na ito. Then one day nag-ano ako guys, do ako ng research, no, and nagbasa ako ng mga articles sa DPWH11 tungkol sa mga what is happening the project here inside of Davao region, no. At isa ito sa binasa ko ulit guys, no. Ito palang project nito guys, the Davao Magtuod flyover guys, is expected to be completed on the last quarter of 2024. If okay guys, this meron siyang if na quote and quote, there were no delays, no, walang delays na mangyayari. So ano ba yung mga possible delays na mangyari dito guys, no? I guess guys, yan kasi ang pahayag ng DPWH11. I don't know if he is the regional director or the spokesperson of the DPWH11 here, no, si Mr. Dean Ortiz. Nakalimutan ko no, kung ano yung ano niya. Basta si Mr. Dean Ortiz, yun yung sabi niya na if there were no delays, no. Isa dyan sa mga delays guys, may mention siya doon na meron daw mga materyales na it will be coming from the other countries yata, no. May inaantay silang mga materyales. Ako naman, I think, kasi isa lang naman ang nakikita kong possible na materyales na ang kailangan nila dito is I think itong yung panghulman, no, na which is na ginamit din doon sa Ulas Viaduct na project guys, kasi yung contractor nga nito at saka contractor nun ay iisa, no. So I think that material ang inaantay nila, no, possible. So maybe baka yan na yon. So hopefully yan na yon siya, no. So ngayon ano pa ba ang possible pwede maging delays dito guys, no. Isa sa mga delay pa na nakikita ko dito possible is this, no, yung itong mga electric poles na ito, no. Ayan, no, kasi guys, alam nyo guys, kailangan kasi yan i-move out or they have to transfer it, no, much more outer, no, doon inner ba yan? Oo. Kasi guys, in this project dito banda sa may kung saan yung
vicinity nitong project na ito, itong mismo sa area mismo, magkakaroon nga dito ng widening, no, dito, no, widening. So possible yan ang inaantay. And then of course, like for example is this one, no, this line, no, itong mga ibang lines dito na kailangan ma-move out, no, kailangan ma-remove kasi yun nga, no, kasi yan yung isa sa mga naging dahilan din doon sa delay sa may Ulas Viaduct, no. Inantay nila. So syempre yung mga contractor, yung contractor nito ay mag-aantay sila doon sa kung kailan gagawin ng kung sino ba ang possible na contractor nito. It's either Davao Light or I don't know, no, something, no, or mga telcos, no, kung kailan nila tatanggalin yan or ililipat, itatransfer, hanapan ng paraan para maumpisahan na paglalagay ng katulad ng ginagawa doon, no. Ayan. So yun yung isa sa mga possible na delays dito, guys, no, ang natay. And other than that, wala na, no, kasi yun kasi ang gagawin pa dito, guys. It will have an expansion or an widening here kasi nga magiging 2 lanes to dito, and then 2 lanes din yung sa may 4 lanes sa may flyover mismo, no, 2 lanes per direction. So all in all, so from each direction magiging siyang 4 lanes. So a total of 8 lanes, no. So yun yung siya ang mangyayari ngayon, guys, dito, no. So ngayon yan pa, actually meron na ngang nangyayaring ito, no, mga parang paunti-unting nagwa-widen sila. Yun lang, no, inaantay kasi meron na rin mga poste dito, no, na naka-prepare na, no, to transfer. Katulad nito, may makikita kayo dito, yan, may naka-sandal na poste dyan. So possible yan, guys, yung poste na yung sinasandalan niya, ito ikakabit ni itatayo nila dyan banda kung saan yung ano niyan, tapos itatransfer yan doon, no. So para ito maalis to. So ito para magkaroon ng clearance dito, no. The same way goes doon sa kabila. Ayan. So yun yung possible delays ng magiging itong project na ito, guys, no. Ayan. So isa pa sa mga nakikita kong possible na delay dito ay, alam nyo ba, guys, nung I'm doing a research about the project dito, kasi nga, di ba, on the 2020 yata, I think, or 2019, di ba dapat sa MacArthur Highway MAA Road yung flyover na project, pero it was canceled, no, due to some sort of issues, no. Ayan. So ang nangyari dito na nilipat, no, dito yung dito nagkaroon ng attention yung pagtatayo ng flyover, no. So when I read back there, no, nag-read back ako doon sa mga tungkol sa mga post na yun. Hindi naman akin yung post, pero binabasa ko, maraming nagsasabi na bakit dito daw ginawa, no, and much badly needed doon sa may Matina Crossing, which is true, no, which is true. Talaga kailangan doon sa may Matina Crossing, pero I don't know, I think so kasi ito, guys, marami tong benefits dito na mangyayari dito pagkatayo nitong ano. Kasi if you could remember, guys, yung time ni FPRRD, no, the MRP project, no, or the Mindanao Railway project was approved, no, on his second year on the presidency. Pero so mabilis yung movement ng tungkol sa project na yon, no. And guys, yung isa sa mga stasyon ng MRP na yan, guys, is nandito, no, nandito na area, which is kung lilipat tayo doon ngayon, guys, para makita ninyo, doon yata yung kung saan sila gumagawa nito ngayon ng mga girders nito, no. So lilipat tayo doon, guys, ha. Let's go, guys.
So ayan guys, no, nandito tayo sa may southwest direction guys, no. Ayan. May nadaanan ako dito guys. May something changes siguro nangyari dito guys, no. Ayan, I don't know, later on we will transfer there, no, para makita ninyo, no. Ayan. So maraming ganap talaga dito ngayon guys. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no. Ito yung parang ang kanilang dito ginagawa yung mga girders, yung panghulma ng mga girders, no. Ayan. So dito na kasi yung magiging parang ito, nalagyan na nila ng no, yung parang barricade. So possible yan kasi guys yung approach, no, or the approach and the landing section of the flyover will be possible dito na area banda, no. Ito dito mag-uumpisa, no, dito. Ayan. No, dito yung magiging landing and approach area niya, no. So ito guys, dito guys, possible dito magkakaroon din dito ng widening, no. Ayan, dito. Kasi nga 2 lanes yung paakyat and then 2 lanes din dito sa may side, no, sa may para magamit mo dito yung access para kung ikaw ay kakanan at kakaliwa doon sa may maa or pupunta ka ng kakaliwa ka papuntang Magtuod, no. Ayan. So yan yung possible na mga mangyayari pa dito, no. So yun yung mga slight delays because of these electric poles na mga needed to be transferred, and of course yung mga wires that are crossing on the other side. So yun, no, yun yung mga kailangan ma-remove, no. Ayan. So ito guys, no, ito kasi nga area na ito kung saan tong dito kasi gagawin. Kaya ako nga sinasabi, ito yung bakit ito ang mas napili siguro na kailangan unahin, no. Kasi nung time ni FPRRD guys, yung MRP project ay medyo yun nga, no, medyo mabilis yung action doon that before. But so ang inaano kasi nila guys, kaya ito dito na lang ang inuna nila na project kasi the station, one of the station of the MRP guys will be here. Dito yung magiging stasyon ng Davao Central Station, no, or the Davao Magtuod or station, no, or Langub Station. Ayan, no, kasi dito na banda yung sa likod nito guys, yung Artica Dome, no. Ayan, dyan banda, no. So dito guys, no, so if ever kasi nung that time, all we know, kala natin na matatapos yung MRP phase 1 within his term, no, o kaya kaya medyo ito ang naging priority, no. Ayan. So but when FPRD step down or finish, natapos na yung term niya, ayan, no, they say also, no, ang government naman na nagsabi, no, parang nag-step down din yata ang contractor, no, nung MRP, no. Pero although guys, wag kayong mamomroblema kasi continue pa rin naman yung MRP, no. If you go to the page of the Mindanao Railway Project watchers, maganda yung mga doon guys, no, kung babasahin nyo yung kanilang mga maganda yung makikita nyo doon yung update about the MRP. So patuloy pa rin. Ako nga actually, I have a couple of friends who are living in Davao del Norte, in Panabo City, and their area was affected also by the project. Actually, yung mailan-ilan sa kanila may mga nabayaran na, at yung iba nga, yung isang ko ngang friend bago-bago lang sila nabayaran, no. So it means tuloy pa rin yung project guys, no. So yun yung isa sa mga kaya nagkaroon ng mga delay siguro dito guys, no. I think nagkaroon ng mga slight changes, no, or of the project, no. Ayan. So dito tayo guys, no, abante tayo konti kasi parang may nakita akong may ginagawa dito guys, no, na parang dati yan guys, yung parang tatlo na yung parang yung parang sa nga tawag diyan, embankment na ba yan, or yung parang tatlo na yung parang sa landing area na talaga ng
ng itong flyover. Tapos ngayon parang may ginagawa dyan, nagdi-drill na naman sila dyan, no? Possible na gagawa sila ulit ng panibagong poste dyan, no? So let's see, no? Punta tayo doon banda, guys. Let's go. So ito, guys, no? Ito yung sa may bandang yung pababa na niya, guys, no? Sa may landing and approach area. Dati, guys, kung naalala nyo, meron yan dyan parang naka-prepare na tatlo na parang maliliit na po. Ano nga tawag, embankment ba yan dyan or what, no? Ngayon they are drilling again, no, this area na possible na para sa poste, no? So yun yung some kind of slight changes here, no? Ayan dyan, guys. Ayan, no? Katulad nito, guys, oh. Yan ang makakapagpa-delay sa project, guys, eh. Itong wire na ito, no? The one that crossing, no? So dapat magawa niya ng paraan, eh, no? They have to transfer that kasi ayan, no? Tatamaan yan sa itong project na ito, no? So yun yung parang slight changes dito, guys, no? May ginagawa dito na something another poste. So kung talagang this is a pier na tinatayo nila dito, so possible hindi na to siya 10 piers all in all ang gagawin dito, no? So another additional to, no? Maybe another one here and another one on the other side, so it will be 12 piers all in all, no? So maybe, no, let's check it, no? Babalik-balikan natin tong project na ito, no? So I think saka ngayon yun nga nakikita ko dito, guys, I think they are preparing for something, no? Ayan. So ayan, no, medyo nagkaroon bigla ng heavy workload dito. So lipat tayo doon, guys. Tingnan natin, update natin yung ginagawang poste doon na dati. Yung last vlog natin ay nakaano pa lang, no? Ngayon ay may nakita na ako, nakatayo na yung mga bakal na for yung para ready na para buhusan. So punta tayo doon, guys, no? Hanap tayo ng pwesto doon. Okay, let's go. Ayan, guys, no? They are preparing to, ayan, no? Parang nilalagay na nila yung bakal para pagka nagbuhos sila, yung parang hulma yan, eh, no? Ayan. So that is the fourth pier here, no? Kasi may nakatalo na may nakatayo na tatlo. Ayan. Ayan, no? So that is the fourth one. Ayan, no? So yung nakita natin last vlog, guys, right after that meron silang dinidrill dyan. So ngayon wala na. So possible na sa curing stage na yan. Tama tayo yung doon sa kabila na by that time na under curing stage. Ngayon doon naman sila nag-uumpisa na hukayin yung yung area na yon para malagyan na naman ng ganito, no, ng poste. Ika-5th pier na yung doon. Dito, this one is the 4th one. Siguro I think pagka nabuhusan na to at nalagyan na yun, babalikan na naman nila yung ika-5th one dito para malagyan ng ganito, no? Ayan. So yun. Ayan, guys, no? Ito, no? Itong area na ito, guys, magkakaroon ng dito, guys, widening. Ayan, no? So possible itong mga electric poles dito, they will be removed, no? Or they will be transferred. Kailangan sila i-transfer, no? So yan ang isa sa aabangan din nila, no? If ever, kung kailan yan tatrabahuin ng it's either the Volite or kung sino mang contractor ang mag-ano niyan, kasi ibang different kind of trabaho na kasi yan, guys, this is electric, may mga specialties na yung mga na yan dyan, no? About sa mga electricity. So possible yung mga taga Davao Light, no, or yung mga contractor ng mga taga Davao Light, no? Ayan. So yan yung aabangan, yan yung aabangan nila. Kasi hindi talaga nila malalagyan ng katulad nung ginawa doon, yung parang parallel dito banda, kasi tatama sila dyan sa mga high tension wires na yan, no? Ayan. So ito, guys, ayan, no? Lapit-lapit tayo doon banda konti, guys, no? Siguro, ay hindi,
wag na, mahirap guys kasi walang pwesto. So yan, nag-ano na sila guys eh. So ngayon guys, lipat na lang tayo doon sa kabila, no? Doon sa may northeast direction na portion. Tignan natin yung ika-5th pier kung paano na ano na ang pangyayari doon. Okay, let's go guys before we end this vlog. So yun guys, no, andito tayo sa may parang pinaka-crossing talaga guys. Ayan, so makikita nyo dito, ito na nga, no, nahukay na nila dito. Ayan, no, at lumitaw na yung mga, yan yung mga dinidrill nila guys, no, tapos binubuhusan. 12 yan lahat. So yan, tapos lalagyan niya ng parang capping, and then bago ilalagay yung parang hulma na poste na katulad na ganun, no, para matibay siya. Ayan, no. So yun, no, ito na yung ika-5th pier dito, no. So dito, that is the 4th one, no. Yan. And then the 3rd pier dito sa may side na ito, ayun na nga, meron nang nilagay na parang parallel lateral capping ba yan or what? I don't know, no, nakalimutan ko kasi tinanong ko na yan before guys, no. May maraming sumagot kung anong tawag dyan. Ngayon nakalimutan ko yung kung ano yung ano, basta may something lateral silang sinabi, no, lateral something yan eh. Nakalimutan ko ulit, paki-comment na lang ulit ako ano yan. Ay, hirap kasi guys, hindi tayo mga engineer or ano, wala tayong kaalaman dyan, no? Tayo ay nag-update lang sa mga project na mga pinaggagawa dito sa Davao. Ayan. So yun guys, no, yan ang mga latest pangyayari ngayon dito sa Davao, sa Maa Magtuod flyover, no. So ayan na nga, no, the 4th pier here sa may southwest portion ay maybe next week, no, magbubuhos na yan guys eh, no, kinakabit na yan, no. So magbubuhos na yan, and then right after siguro dyan, dito na yung magiging trabaho nila. Ito naman, no, kasi ganun eh, pa isa-isa sila curing, kasi may curing stage kasi yan guys, kada buhos guys, no. So ayan, ang lalim nito guys, no. Ayan. Hindi tayo makatawid-tawid sa kabila guys kasi masyadong busy ngayon, ang daming sasakyan, and ayaw ko rin makadisturbo. Tama na, sakto na tayo dito, no. Ayan, kikita naman eh. Ayan. Ayan. So that's it guys, no. That is the latest update about the Maa Magtuod flyover project, no. So please like and share this video, and doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, please do so, subscribe na kayo, and hit nyo na rin ang notification bell para ay ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga nangyayari dito, no, na developments sa Metro Davao, no. Ayan, so ayun, no, sa aking paalala guys, tayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? Ayun. So thank you so much guys. Take care and God bless us all, and adios.